Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisahan na po natin, magkomentohan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin si Atty. Rowena Guanzon. Yung nangyari po sa kanya, mga kababayan, ay talagang marami pong nag-criticize sa kanya. Unang-una na po at lalong-lalo na po ito pong grupo nila Roland Llamas, mga tambay. Grabe po ang batikos po sa kanya. Ito mong grupo na ito. Kaya lang po, binalikan po sila ni Atty. Rowena Guanzon at binanatan po sila. At nadamay pa ang pagiging makakaliwa nila. At kasama pa itong grupo rin ni Risa Hontiveros, mga kabayan. At itong si Llamas. Pakinggan po natin ang interview kay Atty. Rowena Guanzon. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito mga nagtulingin ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, or tried to bully me, or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Diba, Leo? Yes, kaya ako, I have manners, diba? Kaya, hindi ko sila gagalawin kung hindi nila ako binibisit. Ito si Llamas wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay puta, wala ka ng PhD. Mabuti pa yung si Tiangki, at least may PhD yun. Ano ba yung political analyst? Puta, yan yung mga walang trabaho eh. Oh. Alam mo, kinakante ako nitong Llamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang hindi siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla, no? You know, Dio, Yes, ayaw ko dito, they're taking advantage. Kasi, ang nililabel nila akong DDS, kaya binabarata nila kasi takot sila na magsenador ako. Diba? Diyos ko, Llamas, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa iyo. Diyos ko. Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa lineup ni Risa Hontiveros, pareho kayo mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Oh. Problema sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Ay, pwede ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Yan mga tambay, ang banat po mga tambay yan. Makomunista raw po yan kasama si Risa Hontiveros, mga tambay. At ito pa po isa mga tambay. Pakinggan po natin itong isa. I-set up ko lang po. Meron pa po yan eh. Yan, mga komunista raw po yan mga tambay. Yan mga tao na yan. Set up lang po natin. Ito po. Sunog na sunog po sila kay Atty. Rowena Guanzon. Kaso pinagkontestahan ako ng mga akbayan. Oy, mga akbayan. Akbayan. Tumigil na kayo dyan, ha. Ito naman si Llamas. Post na siya na, ay, buwaba self-esteem ko. Wala akong Rolex at wala akong Gucci. Oy, Llamas, marami ka namang baril. Bakit nababa ang self-esteem mo? Di ba tanghuli ka ng illegal possession ng firearms? O, di ba, Llamas, nahuli ka ba nga bumibili ng mga fake na DVD eh. Ay, ano, bakit naman kung wala kang Rolex at wala kang Gucci, nababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Llamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko, ha? Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihina na talaga ka. Ninakaw mo yan, kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang nung presidential assistant ka, Pinoy, at katabi ka ni Risa Hontiveros lagi. Di ba? Tinanong pa nga si Risa Hontiveros ni Willie kung kabit mo siya? O ano, Llamas? Bye? Ayan. Nadali kayo ngayon. Na-real talk po kayo ni Atty. Guanzon. Ayan, Llamas. Ano ka ngayon? Yung pinipintasan mo pa yung Gucci at Rolex ni Atty. Guanzon. Siya'y pinanganak na mayaman. Hindi po siya mahirap. At syempre po, ayan, pati yung iyong pagiging komunista. Nadali ka. Nadali ka. At lumabas din ang baho mo. Inilabas tuloy ni Atty. Rowena Guanzon ang baho mo. Nahulihan ka pala ng mga illegal na barel. Ibang klase ka. At nahuli ka rin pala na bumibili ng mga peke na DVD. Ibang klase ka, Llamas. Ayan, nalamas ka tuloy ngayon. At buti na lang daw, hindi ka naging bakla. Dahil pangit ka raw na bakla. Mga kabayan, hindi po natin pinupulaan ang mga kapatid nating mga
mga bakla. Yun lang po ang inabanggit ni Atty. Guanzon. Pangit daw po kung nagiging bakla itong si Llamas, mga tambay. At yan, pati yung pagiging komunista mo, kayong dalawa ni Risa Hontiveros na laging magkasama at napaghihinalaan pa na ikaw ay kabit ni Senadora Risa Hontiveros. Kaya po nahuhubaran po ang mga kulay nito at ang mga sikreto na ito. Yung mga sikreto po nitong mga komunista, hinahuhubaran po katulad po ni Atty. Rowena Guanzon. Marami po siyang alam dahil mga kasamahan niya po dati yan Dahil po si Rowena Guanzon ay isa pong pink at dilawan po yan. Di po ba? At kilala po ni Atty. Guanzon ang mga kulay at pagkatao ng mga taong yan. Kaya nga po napakadali niya pong banatan yung mga komunista at yung lila sinasabing makabayang black. Kilala niya po ang mga pagkatao, yung mga tao na yan, yung grupo na yan, mga makabayang black. At kilala niya rin po yung mga nagagamit po diyan sa simbahan, di ba? Marami rin po na miyembro po ng simbahan Katoliko na nakikisimpatya po sa grupo umano ng makakaliwa. Hindi po ba? Kaya banatan nyo ng banatan si Atty. Guanzon at lalo kayong lulubog at mapapahiya at sasabog ang mga baho ninyo sa Pilipino. Kakalat ang mga sikreto nyo. Ngayon, sino ngayon ang kahiya-hiya? Yung nahulihan na illegal possession of firearms at napakaraming baril? Mga kabayan, saan mo dinadala yan? Yung mga baril na nahuli sa'yo at nakuha sa'yo. Dinadala mo ba sa bundok yan? Llamas? Nagtatanong lang si Kamanong, nahulihan ka ng maraming baril? Bakit? Supplier ka ba ng mga komunista umano? Ng mga NPA, Llamas? Ha? Nagtatanong po si Kamanong, bakit? Pinopondohan nyo ba yung inyong paikibaka na kayo salot ng bansang Pilipinas? Mga salot kayo umano? Hindi po ba? Kaya nga dapat silipin po talaga yan Lalo-lalo po yung pondo. Saan po ba talaga nanggagaling at dinadala? Nanggagaling ang pondo ni Risa Hontiveros sa taong bayan at saan naman po kaya niya dinadala? Anong mga proyekto ng kanyang budget? Napakatagal niya na pong politiko at napakarami rin pong issue ni Hontiveros, lalo-lalo po sa PhilHealth. Hindi po ba? Kailangan po yung masilip at kailangan po imbestigahan yan. Lalo-lalo po yung issue niya kay Kibuloy, yung tanim witness. Hindi po ba? Si alias Rene, hindi pa po tapos si alias Rene. Pagka naging presidente po si Inday Sara, sana po mabuksan po lahat yan. Yung tanim witness at bayad witness ni Risa Hontiveros. Lalong-lalo kay alias Rene. Hindi po ba? At yan, kasama rin po yan. Sana po ay buksan muli ang mga kaso at ginawa pong panggagago at pangwawalangya ito pong grupo ng komunista sa pangunguna daw po ni Llamas, mga tambay. Yan. Nadali ka ngayon, nilamutak ka na nilamutak at pinaglalamas ka ngayon. Nilamas ka na nilamas ngayon ni Atty. Guanzon at inilabas ang mga baho ninyo. Banatan nyo ng banatan yan. Yan. Ano ang matawag sa inyo? Yan. Pangit ka raw. At isa pa, mga bayaran daw kayo. Mga makabayan. Yung tinatawag na makabayan. Mga sinatawag na makabayan black ay ginagawa na po ni Atty. Guanzon na makabayan bayad o bayad black. Makabayad black ang tawag po niyan. Yan po mga tambay, ang ating pong komento dito po kay Llamas at kay Risa Hontiveros na akala nila ay matitinag nila at kaya po nilang boljakin si Atty. Rowena Guanzon. Si Atty. Rowena Guanzon ay napakatalino at napakaraming bala. Punong-puno po ng bala ang Atty. Guanzon pabalik sa kanila. Kumpleto po, kargado po ng bala si Atty. Guanzon. Kung sisiraan mo si Atty. Guanzon, mas higit na ikaw pa ang masisira at kayang pabagsakin sa daming nalalaman ni Atty. Guanzon sa mga grupo, lalong-lalo po sa grupo ng mga bayaran at makakaliwa. Hindi po ba?
Yan, Yamas, ipagpatuloy mo yan. Banata mo ng banatan. Sige, birahin mo ng birahin si Atty. Guanzon nang mas marami pa kaming malaman sa mga sekreto mo at sa sekreto ng mga makakaliwa. Hindi po ba mga kabayan? Mabuhay ka po, Atty. Guanzon. Thank you po. At ipinahihiwatig nyo at inilalabas nyo po ang baho ng mahigit 50 years na pong pahirap at salot sa ating bansa. Salot mga kabayan, mga salot umano yan sa ating bansa. Kaya po hindi bumabangon at umaasenso ang ating bansa dahil po sa mga salot na yan umano mga kababayan. Maraming salamat po, Atty. Guanzon. Ingat po kayo dahil po dumadami na po ang kalaban at syempre po nagkikriticize sa inyo mga kababayan. Ingat po kayo. Thank you po sa nagusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po, shoutout po sa inyo. At siyempre po, thank you po kay Bei Chichiyoko, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solididis ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, 5697, si Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, si Ma'am Nancy, at syempre po si Jesus Valdepena. Si Jesus Valdepena, thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po sa mga biyaya na inyo pong pinagkakaloob. Mabuhay po kayo. At ingat po kayo sa inyong pong mga paggawa. At syempre po, ipanalangin po natin sa ating pong buong sambayanan, sa ating pong mga sarili, syempre po, at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. At makasama po natin sa ating bansa. Ingat po tayo mga tambay. Thank you po. Ingat po, Atty. Rowena Guanzon. At sa muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat. Bye-bye.